Talagang bongga ang kasikatan ng PBB Gen 11 big winner na si Fiang Smith. Lalo na nang manalo at lumabas ito ng bahay ni Kuya. Kahit saan kasi ay pinag-uusapan siya. Ultimo sa comment section ng mga SOCMED platforms ay laging may comment na nasaan si Fiang. Sa katunayan, pati si Meme Vice Ganda ay napatanong na rin kung bakit nga ba ito ang laging hinahanap. Well, ibig sabihin lang noon ay ganon na siya kasikat. Samantala, mainit naman ang pag-welcome ng mga netizens sa kanya sa X dahil dito inaasahan din na mas marami pang ayuda silang makukuha mula sa kanya at sa mga makakasama pa nito sa events. Trivia lang ha, alam niyo ba na May 14, 2006 ang birthday ni Fiang? Nanalo siya sa PBB noong October 26, 2024. Ibig sabihin ay 18 years old lang siya noon. Nagsimula si Fiang bilang SOCMED influencer na ang content ay tungkol sa fashion, beauty at lifestyle. Napasama siya sa PBB at first winner mula sa NCR simula noong 2014. Ipinanganak at lumaki kasi sa Mandaluyong City habang ang ibang winners ay outside Luzon tulad ni Maymay Entrata. Dating OFW ang kanyang ina at noon ay nangungutang pa sa sari-sari store para lamang mayroon silang makain. Umabot din sa panahon na asin na lamang ang kanilang inuulam. Oh! Diba? Oo. Si Fiang ha, parang nakita ko, alam mo si Manix ng dati natin. Oh, Manix Camacho. Parang siya yung manager. Kasi Manix yung may-ari ng mga sabon-sabon. Pampaganda. Kasi lagi ko siya nakikita na parang may sinasabi siya tungkol kay Fiang. So, iniisip ko na siya yung manager, pero may nagsabi nga sa akin na parang co-manager actually kasi under Star Magic naman sila, di ba? Lahat naman ng mga artists nila co-manage kung meron silang outside managers. Alam mo, isa sa sikreto nakita ko kung bakit ganun siya kasikat. Mahal na mahal niya ang mga fans niya. So, pwede natin kwento, di ba? May following na kasi siya kaagad dahil kung social media influencer ka, malaking malaking factor. Dahil meron ka ng pundasyon, kumbaga. Kumbaga, naiboto siya dahil marami na siyang pani. Dati na siyang maraming pani at dumami pa. Kwento mo na. Nga, yung sinasabang pagmamahal niya sa mga pani. Kasi meron po kaming kaibigan ni Mildred tsaka ni Rodel, di ba mga friendship, si Mami Merly, na tagahanga din po ni Fiang tsaka ni JM. Super. Lahat ng events, pinupuntahan niya, sunod-sunod siya. Ito po, condolence pala, Mami Merly. Yung kanya pong apo ay hindi namatay, pinatay. Diba? Ito po yung mga kaibigan na alam nyo, halos lahat ng mga news, no? Na news program sa TV ay ibinalita. Ito tungkol po doon sa 16 years old pong dalaga, na natagpo ang patay po na nasa loob po ng maleta, na natagpuan po sa San Jose del Monte, Bulacan. So naging news po talaga ito. Talagang naging trending din ito. Apo po iyon ni Mami Merly na isa pong talagang masugid na tagahanga ng JM Fiang. Yes. Tapos yun nga po, yung sa burol, talagang super happy si Mami Merly. Super crying in the rain po siya dahil nga nagpadala ng mga pagkain ang JM at saka si Fiang, na nakakatuwa na pinahalagan siya bilang isang tagahanga, di ba? Talagang sobrang touch po sa kabaitan na pinakita ng magka-love team, di ba? So nakakawa yung bata. Our condolences po, Mami Merly Peregrino. So nakakatuwa sila Fiang, lalo na pagkaya nalaman pa ng kanilang mga tagahanga, baka lalong dumami pa, di ba? Magmahal sa kanila. Alam na nila ngayon kasi binabalita natin. Yun po. So, kasi. Pero nakikiramay po kami. Mami Merly, ayan, condolence po. At kung may panahon kami, dadaan pumunta tayo doon. Kasi diba talagang parang parang naisip ko palang, apo niya ito sa kanyang sa kanyang pamangkin. Apo niya sa pamangkin. Yung nga din pa sabi siya, basahin mo pa si Mami Merly. Nagulat nga ako nung pinost ni Mami at tapos nakita ko na nga sa mga news. Nakakawang ginawa sa bata. Pero grabe din naman ang pagmamahal ni Mami Merly kasi bago ang wake ng kanyang apo, dumaan muna siya sa event ni Fiang, di ba? Yung di ba? Sabi niya, kahit na malungkot naglilibang daw niya. Naglilibang. Para dahil pagdating ko doon, makikita ko na naman yung apo ko na pinatay, malulungkot ako. So, nag-enjoy lang siya. Nagpapasalamat siya kay JM at saka kay Fiang kasi kahit papaano, yung nalilibang siya dito sa kalungkutan na nararanasan niya dahil nga sa pagkawala ng kanyang apo. So, syempre, mabuhay ang Fiang JM Love Team. Continue to be an inspiration for others, of course. Hanga-hanga.